Hinarap ni Suzuki ang ating bida at tinanong kung ano ang ginagawa niya sa lugar na ito. Kitang-kita ang kaunting pagkalito sa mukha ng ating bida, nagtataka kung sinusundan ba siya ng babaeng may itim na buhok. Bumantong hininga si Suzuki at sinabing ang rehiyon na ito ay walang nakatira dahil sa naganap na dungeon break. Ibinunyag niya na hindi pinaghihigpitan ang pagpunta rito ngunit minomonitor ang lugar ng asosasyon 24/7. Pagkatapos, may itinuro siya sa itaas na siyang ikinatanaw ng ating bida. Lumabas, ang itinuturo niya ay isang CCTV sa poste. Kahit matagal nang inabandona ang lugar, gumagana pa rin ng walang tigil ang mga surveillance camera. Nakita ito ng kanyang familiar at na-realize niyang lagot na siya. Ang kanyang pag-iral ay dapat na isang sekreto, ngunit nakunan sila ng CCTV kanina na nag-uusap. Pilit na ngumiti ang bida at masamang tumitig sa uwak. Pula na pula ang mukha niya at mukhang sisebog na siya, ngunit pinipigilan niya ang sarili upang hindi maging kaina-hinala kay Suzuki. Desperadong sinubukang ipaliwanag ng uwak ang kanyang panig. Sinabing naramdaman lang niya ang enerhiyang demonyo sa rehiyong ito. Gayunpaman, marami pang gustong sabihin si Kim sa kanya, kaya galit siyang sinabihan ito na mag-uusap sila ng mahaba mamaya. Napansin ng female hunter na hindi nakikinig ang Koreano, kaya ulit niyang tinanong kung ano ang ginagawa ng ating bida rito. Humugot ng malalim at mahabang hininga si Kim Min-jun, tila may seryosong sasabihin. Pagkatapos, binuksan niya ang kanyang bibig at bumigkas ng pinakahindi kapani-paniwalang kalokohan na maaari mong asahan, nagkukunwaring naligaw siya. Napa-cringe si Suzuki matapos itong marinig, hindi niya masabi kung magaling bang magkunwaring tanga ang ating bida, o tanga talaga siya. Naalala niya ang raid noong una, iniisip na isa siyang hanggal. Iniisip niya na iba ang ating bida kumpara sa ibang awaken, ngunit hindi niya lang matukoy kung ano. Ang kanyang lumalaking pagtataka at interes ang tunay na dahilan kung bakit siya personal na pumunta sa tigang na lugar na ito. Kahit na hindi naman talaga siya kailangang magpatrol sa lugar. Pagkatapos, biglang may lumitaw na marahas na bagzo ng hangin sa likuran niya. Ito ay napakalakas kaya't maraming debris ang nahatak. Agad na lumingon ang hapon, nararamdaman na may mali. Pagkatapos nakita niya ito, isang higanting minotaur. Ang paglitaw ng halimaw ay sobrang biglaan kaya't kinuha nito ang atensyon ni Suzuki. Mabilis na hinugot ng Japanese hunter ang kanyang katana at kumuha ng tindig habang ang ating bida ay nakatayo lang na nakanganga at nakatingin sa halimaw na parang isang tanga. Nagsimulang magwala ang halimaw na parang baliw. Doon napansin ng ating bida ang isang bagay na iba tungkol sa halimaw. Lumabas, ang minotaur ay walang iba kundi si Lee Bongo na nag-shapeshift bilang isang halimaw. Binigyan niya ang ating bida ng thumbs up na senyales, sinasabi kay Kim na iwan na lang lahat sa kanya. Si Suzuki, na hindi alam ang sitwasyon, sinabi kay Kim Min-jun na umalis na sa lugar ngunit iwasan ang ilalim ng lupa. Sinasabi niya na ang isang bahagi nito ay nasira kaya't nanganganib siyang mawalan ng bait doon. Ngumiti si Min-jun matapos marinig ang tungkol sa sirang lugar, na-realize na ito ay ang parehong lugar na sinasabi ni Bongo, ang may enerhiyang demonyo. Sinusubukan pa rin ni Suzuki na bigyan ng babala ang ating bida tungkol sa mga panganib ng pagpunta sa ilalim ng lupa, sinasabing kapag nahimatay ka mula sa miasma, tapos na ang laro, kaya't talagang iwasan niya ito. Gayunpaman, na-realize niya na hindi na kailangan na magsalita pa siya dahil ang pilyong si Kim Min-jun ay tumakbo na agad nang sinabi niya sa kanyang umalis. Nagtataka si Suzuki kung bakit biglang lumitaw ang isang halimaw. Kung may gate, tiyak na makikita ito ng mga surveillance camera. Gayunpaman, alam niya na ang kanyang trabaho bilang isang hunter ay simple at malinaw, iyon ay alisin ang anumang halimaw. Kaya, binigyan niya ng mana ang kanyang espada at kumuha ng kanyang tindig sa labanan, handang patumbahin ang kalaban. Tumalon si Suzuki sa hangin at binatak ang kanyang talam. Layunin niyang patayin ang halimaw sa isang atake kaya't inilalagay niya ang lahat sa pag-atake na ito. Gayunpaman, habang winawasiwas niya ang kanyang espada patungo sa minotaur, umiwas ang halimaw sa tamang oras, bahagya lang na naligtas ang kanyang ulo mula sa pagkakahiwa. Ang halimaw ay kakaibang tumakbo palayo mula sa hunter. Ginamit pa nito ang kanyang mga kamay upang tumakbo ng mas mabilis na parang isang baka. Malinaw na nabigla si Suzuki sa pag-uugali ng halimaw. Sa lahat ng kanyang taon sa pangangaso,
Ito marahil ay isang bagong karanasan para sa kanya. Ngunit syempre, hindi niya hahayaan ang mapanganib na hayop na gumala ng malaya, kaya't hinabol niya ito. Samantala, nakita natin ang ating bida sa harap ng istasyon. Ang mga hagdan ay lahat binukura ng warning tape, sinasabing huwag pumasok. Bagaman natural, mayroong ilang CCTV sa partikular na lugar na iyon dahil iyon ang lugar na dapat pinakamino-monitor. Upang asikasuhin ito, ginamit ni Munjon ang kanyang skill, Dark Arrow, upang sirain ang mga kamera nang hindi napapansin. Sinira din ng ating bida ang tape at ang barricade sa pamamagitan ng pagsipa nito at agad na pumasok sa loob. Habang ang enerhiyang demonyo ay agad na nagtipon sa paligid niya at nilanghap ito ni Kim Munjon na parang isang sariwang simoy ng tagsibol. Pagkatapos, siya ay inabisuhan na ang kanyang demonic energy stats ay tumaas ng maraming beses. Habang lumalalim siya, mas marami siyang sinisipsip na demonic energy, pinapahusay ang kanyang mga skill at natututo pa ng bago tulad ng Reign of Corruption. Tuwang-tuwang sinuri ng ating bida ang kanyang status, at sigurado nga, ang pagpunta sa lugar na ito ay sobrang sulit, hindi nagsisinungaling ang mga numero. Ngunit pagkatapos ng kanyang negosyo, naisip niya ang kanyang familiar. Umaasa na ang panlinlang ay nakatakas mula sa hunter, alam na mamamatay siya kung mahuhuli. Balik kay Suzuki, gumagala pa rin siya, hinahanap ang halimaw. Bigla siyang sumaksak sa isang kalapit na semento matapos madama ang presensya ng isang tao sa likod nito. Ngunit masasabi talaga natin kung gaano may karanasan at tuso ang female hunter. Dahil kung inilipat lang niya ang kanyang espada ng ilang pulgada pa. Ang ulo ni Libongo ay magkakaroon na ng butas ngayon. Ang kawawang familiar ay nanginginig ng marahas. Tinitigan niya ang malinis na butas na iniwan ng espada. Pagkatapos, habang sumisilip siya sa likod ng pader, pinutol ito ni Suzuki sa maraming piraso na nagpapakita sa kabilang bahagi ng lugar. Gayunpaman, hindi niya nakita ang human form ni Libango, o ang minotaur na hinahabol niya. Ang bumati lang sa kanya ay isang mukhang marupok na pusa na ngumiyang-iyaw sa kanya. Nabighani si Suzuki rito. Ang kakyutan ng pusa ang nagpababa ng kanyang depensa. Lumuhad siya upang subukang haplasan ng pusa, na alam nating si Libango. Sumitsit ang pusa sa kanya, at kinamot pa siya bago tumakbo palayo. Iniwan ang kawawang Japanese hunter na may pusong sawi. Tumayo si Suzuki Mio at kinuha ang kanyang telepono, inabisuhan ang kanyang mga superior na hinahanap pa rin niya ang halimaw. Nakatuon sa mga lugar na walang kamera. Gayunpaman, inabisuhan siya ng kabilang dulo na nawala na rin ang track ng halimaw ang monitoring team. Ngunit hindi iyon ang pinakamahalagang bagay na pag-usapan. Inabisuhan niya siya na ang kulay ng kristal ng halimaw na ginagamit upang ay monitor ang level ng korupsyon ng ilalim ng lupa ay nagbago. Karaniwan, mas madilim ito ay nangangahulugang korap pa rin ang ilalim ng lupa. Lahat ay naiintindihan na nalilito. Iniisip nila na baka problema lang ito sa kagamitan. Dahil walang paraan na ang lahat ng korap na enerhiya ay mawawala lang ng biglaan. Nagulat din si Suzuki na walang kakaiba sa field din, kaya't walang panlabas na puwersa ang gumagana. Sinabi ng lalaki na mag-uulat na lang siya ng problema sa kagamitan sa ITV. At magpapadala ng isang team upang asikasuhin ito, sinasabing walang sinuman ang makakalinas ng ganoon karaming miasma sa isang iglap. Matapos ihang ang telepono, naisip ni Suzuki ang isang malaking posibilidad. Tiningnan niya ang likuran niya kung saan nawala ang ating bida, nagtataka sa mga pagkakataon na si Kim Min-jin ay kaugnay sa kakaibang kababalaghan na ito. Kinabukasan, dinala tayo sa paliparan kung saan nagtipon ang mga Korean hunter, handa na para sa debriefing at bumalik sa kanilang bansa. Kinakamayan ni Endo ang general, nagpapasalamat sa tulong na ibinigay nila sa kanila. Samantala, si Kapitan Song Diek ay kitang-kitang galit sa ating bida. Ngunit si Kim Min-jun ay tumingin lang palayo, nagkukunwaring hindi siya nararamdaman. Pagkatapos, nakita niya ang isang pamilyar na figure na paparating mula sa malayo. Ito ang nagpaisip sa kanya kung bakit nandito si Suzuki. Ang female hunter ay hindi man lang sinubukang itago ang kanyang pakay. Dumiretso siyang lumapit sa ating bida at tinitigan siya. Habang nakatingin pa rin ng masama sa ating bida, tinanong niya ito kung nasiyahan ba siya sa kanyang paglalakad kahapon. Kinakabahang tumawa si Sergeant Kim at sinabing oo,
Sinasabing lahat iyon ay salamat sa kanya. Pagkatapos, dumiretso si Suzuki sa punto, tinatanong kung nagkataon, na baka alam ni Kim kung bakit nasira ang mga pasukan sa ilalim ng lupa. Idinagdag niya na ang lahat ng mga kalapit na kagamitan sa surveillance ay nasira rin. Kaya't walang ideya ang headquarters kung ano ang nangyari sa lugar. Pinilit ni Suzuki si Kim para sa anumang impormasyon, nagtataka kung may napansin ba siyang kainahinala sa kanyang pagdaan. Tumingin palayo ang ating bida at nagkunwari na wala siyang nakita, sinasabing sobrang nakatuon siya sa kanyang paglalakad. Narinig ito, tumawa si Suzuki at sumuko. Tinanggap niya ang sagot ng ating bida at sinabi lang na natutuwa siyang nakabalik ng ligtas ang ating bida. Nagpaalam siya kay Kim, ngumiti at umalis. Nagtaka si Sangdae kung ano iyon. Ngunit ang ating bida ay masyadong pagod para aliwin pa ang walang kwentang kapitan. Habang naglalakad siya papalayo, muling tinawag ni Suzuki ang ating bida, si Kim Min-jun. At sinabihan siyang magkikita silang muli sa susunod. Ang panel ay lumipat sa gabi kung saan nakita natin si Lee Bong-gu at ang mini-demon na nakahiga sa lupa. Tila, nakipaglaban ang dalawa sa isang tao o kung anuman. Nakita natin si Kim Min-jun na may yakap sa kanyang mga bisig. Nahalatang balisa sa sitwasyon. Ngunit bago natin makita kung ano ang nangyari sa familiar ng ating bida. Dinala tayo sa mas maaga noong gabing iyon. Ang buwan ay sumisikat ng maliwanag, nagbibigay liwanag sa madilim na akademya. Sa kalaliman ng gabi, may ilang daing ng sakit at ubo na nanggagaling sa training room. Sa loob, nakita natin sina Jinwoo, Taekyun, Jong Chol, at Sang Chan, na lahat ay nakahiga sa sahig, umiinde sa sakit. Sa kabilang banda, si Kim Min-jun ay nakatayo sa gitna na may hawak na espada. Naiinis, sinisigawan ng ating bida ang mga lalaking nasa lupa. Sinasabing ganap na silang nawala ng kasanayan habang siya ay wala dahil sa isang misyon. Tinanong niya kung wala ba sa sarili ang mga ito. Espesipikong sinabi ni Kim Min-jun sa kanila na mag-ensayo ng gusto ng sila lang habang siya ay wala. Kahit na 4 laban sa isa sila sa ating bida. Hindi man lang sila tumagal ng 30 segundo. Nagreklamo ang sarhento na hindi sila bumubuti sa lahat. Tinatanong kung paano sila magiging kapaki-pakinabang sa corp sa ganitong bilis. Gayunpaman, lahat sila ay nagprotesta na hindi pa nga 1 linggo. Mula nang pumunta ang demonyo sa Japan, paano sila lubos na bubuti sa maikling panahon lamang. Sinaway niya ang isang lalaki at sinabing malaki ang inaasahan niya. Ngunit binaygo rin nito ang ating bida. Sa kasamaang palad para sa kanila, ang nakahiga sa lupa ng walang magawa ay hindi makapagliligtas sa kanila mula sa demonyo na kilala bilang Kim Min-jun. Inutusan niya ang mga ito na tumayo. Sinasabing hindi siya magpapakita ng awas sa kanila, dahil lang sila ay ngumiwi at mukhang malungkot. Nagpumilit ang 4 na tumayo. Nanginginig habang pinipilit nilang suportahan ng kanilang mga binti ang kanilang binugbog na katawan. Mas lalong ikinagalit ito ng ating bida. Kinuyam niya ang kanyang kamao at idineklara na aayusin niya silang lahat. Gayunpaman, bago pa siya makapagpatuloy sa pagbugbog, kumirot ang spider sense ni Kim Min-jun, na nagpatigil sa kanya sa gitna ng pangungusap at suriin ang sitwasyon. Ang pakiramdam na ito ay pamilyar sa kanya. Ang kanyang galit na pagkatao ay agad na nawala at pinalitan ng isang seryosong nag-aalala na ekspresyon sa kanyang mukha. Ang 4 ay lahat nakatingin sa kanya nang may pagkalito sa kanilang mga mukha. Alam nila na hindi pangkaraniwan para sa ating bida na agad na kumalma ng ganoon. Upang magdagdag pa sa misteryo, iniuutos ng sarhento sa kanila na mag-ensayo ng mag-isa para sa araw na ito at nagsimulang tumakbo palabas ng silid. Hindi sila makapaniwala na pinalampas sila ng ganito kadali. Nakahinga ng maluwag ang 4. Habang naguguluhan pa rin sa biglaang pagbabago ng mga pangyayari, ang ating bida ay tumakbo palabas. Tumakbo ng napakabilis hanggat maaari. Sinubukan niyang kontaken si Lee Bong-gu para sa lokasyon ng lalaki. Tinatanong kung siya ba ang nagdulot ng biglaang pagsabog ng demonic energy na naramdaman niya kanina. Gayunpaman, hindi agad sumagot si Bong-gu, na nagdagdag ng pag-aalala sa ating bida. Sinubukan niya itong kontaken muli. At sa pagkakataong ito sumagot ang lalaki. Ang ating bida ay hindi nakakuha ng anumang maaasahang impormasyon mula kay Bong-gu dahil halatang nahihirapan ang lalaki na magsalita.
Habang pinapaalam niya sa ating bida ang tungkol sa pagkabigla mula sa pagtawid sa dimensyon. Ngunit bago pa niya maidalya ito, ang komunikasyon ay huminto, na lalong ikinabahala ng ating bida. Huminto siya sa gitna ng kagubatan, at ipinikit ang kanyang mga mata upang mag-focus sa pag-detect ng demonic energy ni Lee Bong-gu. Naramdaman niya na ang enerhiya ng lalaki ay nagiging alarming na mahina. Ngunit nakita pa rin niya ang kanyang lokasyon. Lalong naging seryoso si Kim Min-jun at tumakbo ng mas mabilis patungo rito. Matapos malaman ang lokasyon ni Bong-gu, habang naglalakbay siya, sinubukan niyang suriin ang tanging impormasyon na nakuha niya mula kay Bong-gu. Habang inuugnay niya ang pagkabigla mula sa pagtawid sa dimensyon sa kanyang guard. Ang ating bida ay naglaho sa dilim ng kagubatan. Sa kabilang banda, nakita natin ang mga halimaw na tulad ng gladiator na hinahabol ang isang tao na nakasuot ng balabal. Isa sa kanila ang nakahabol sa nanghihimasok at handa na itong hiwain sa kalahati. Habang papalapit ang espada sa babaeng nakabalabal, naiwasan ito sa isang nakakamanghang galaw. Tumalon ang babae sa hangin at sa isang eleganteng paraan, iniiwasan ang atake. Pagkatapos ay sinipa niya ang balikat ng malaking halimaw habang lumalapag. Na epektibong neutralize ito. Wala siyang oras para mag-relax ngayon dahil isa pang kalaban ang lumalapit sa kanya. Iniwasan din niya ang atake ng pangalawang kalaban at nagbigay ng isang malakas na counterattack. Ang mga humahabol ay bumagsak sa lupa ng walang malay. Nang akala ng babaeng nakabalabal ay ligtas na. Isa pa ang lumitaw sa likod niya. Huminto siya sandali at tinitigan ang kalaban. Ito ay isa pang maskuladong hubad na lalaki na may hawak na espada, gayunpaman. Ang isang ito ay naglalabas ng malakas na aura sa paligid niya. Pagkatapos, nakita natin ang isang sirang pinto sa isang pasilyo. Ay nasira mula sa isang malakas na impact. Nakita natin ang babae na lumilipad sa nasirang pinto patungo sa isang malaking silid. Sa kabila nito, nagawang lumapag pa rin siya sa kanyang mga paa at mapanatili ang kanyang malay. Ang lalaki ay mahinahong pumasok sa silid kung saan itinapon ang babae. Ang taong nakabalabal ay nag-click ang dila at nagngalit ang ngipin. Alam niyang nasa gulo siya ngayon. Pagkatapos, may narinig na nagsalita mula sa likod ng lalaki. Sinasabing ang pagnanakaw mula sa templo ng Diyosa ay isang malubhang krimen. Nakita natin na ito ay isang blonde at eleganteng babae. Sinasabihan ang nanghihimasok na sumuko na ngayon. Kung gagawin niya ito, hindi niya kukunin ang kanyang buhay. Ibinunyag na ang babaeng nagbabanta ay walang iba kundi ang santa. Ang mga mata ng nanghihimasok ay umiilaw mula sa dilim ng kanyang hood, naglalabas ng pulang kislap. Habang hinihila niya ang kanyang dagger pataas, naisip niya na laban sa kanya ang mga posibilidad. At nagsimulang magtaka kung ito na ba ang katapusan para sa kanya. Pagkatapos, napansin niya na nakatayo siya sa isang partikular na mekanismo. Matapos makita ang platform, ngumiti siya at sinabing hindi siya susuko. Habang umaawit siya gamit ang wika ng demonyo habang hinihila ang isang bagay mula sa kanyang dibdib. Lumabas, ang taong may balabal ay walang iba kundi si So Hyun, ang familiar ni Kim Min-jung. Ang insignia sa kanyang kamay ay nagsimulang maglabas ng napakalaking demonic energy. Tinanong niya ang santa kung ano ang iniisip niya tungkol dito. Tinitigan ng santa si So Hyun nang walang reaksyon, sinasabing hindi niya alam. Ngunit nakuha niya ang intensyon ng nanghihimasok. Ipinapalagay niya na ang daga ay sumusubok na gamitin ang banal na relikya upang tumakas. Dahil wala siyang sapat na kapangyarihan upang tumawid sa dimensyon. Gayunpaman, sinabi ng santa na hindi niya magagawa iyon dahil hindi maaaring alam ni So Hyun ang mga coordinate. Sa kabila nito, hindi nawala ang ngiti ni So Hyun. Sinabi niya na sigurado na siya ngayon na na-activate niya ang isang dimension teleportation circle. Tungkol naman sa mga coordinate na malayo sa dimensyon na ito. Nakuha niya ang mga ito mula sa pabigat na parasito. Nakilala rin bilang Baal o Lee Bong-gu, tulad ng tawag sa kanya ng ating bida. Na-realize ng santa na isa siyang demonyo. Na-realize niya na may plano nga sa likod ng manggas ang kalaban. Dali-dali niyang inutusan ang kanyang kawal na pigilan si So Hyun. Ang lalaking ay agad na tumalon sa aksyon at sumugod patungo sa ating babae. Habang tumatakbo ang lalaki, umiilaw ang cross insignia habang mahigpit itong hinawakan ni So Hyun.
Pagkatapos, nagpadala ito ng isang napakatinding pagsabog ng enerhiya. Sapat na malakas upang itumba at paliparin ang lalaki palayo. Pagkatapos, ang imahe ng nanghihimasok ay halatang na-distort, na nagpapahiwatig na matagumpay ang teleportation. Bago siya mawawala sa hangin, binigyan ni So-hyun ng middle finger at isang mapanuksong ngiti ang Santa. Gayunpaman, bago siya matransport, nakita niya ang isang sulyap sa mukha ng Santa. Natural, inaasahan niyang magsuot ng hindi nasisiyahang ekspresyon ang Santa, o kahit isang galit. Ngunit kahit na ang pagkakamali sa kanyang depensa ay nabigo na pigilan siyang tumakas, ang blonde na babae ay halatang hindi nababahala. Sa halip, siya ay ngumingiti habang masamang nakatitig kay So-hyun. Pagkatapos ay dinala tayo sa kagubatan malapit sa akademya ng ating bida. Doon, nakita namin si Bongguo at Chibi So-hyun na naglalaro sa isa't isa. Nagpakita si Lee Bongguo o baal ng isang baal na gawa sa demonic energy sa Chibi. Ang bilog na demonyo ay nagulat sa paningin nito. Pagkatapos ay ibinigay ni Bongguo ito sa Chibi at nagsimulang nguyain ito ng demonyo. Tinanong ni Bongguo kung masarap ba ito, sinasabing nagmula ito sa malayong lupain. Sinabi niya sa Chibi na magpasalamat ito na ibinabahagi pa niya ito dito. Gayunpaman, hindi nagpakita ng anumang pasasalamat ang Chibi kay Bongguo. Sa halip, sinaway niya ito habang kumakain. Inamin ni Bongguo na nakuha niya nga ito mula sa kanilang master, si Kim Min-jung. Ngunit iginiit niya na dapat pa ring magpasalamat ang Chibi dahil handa pa rin siyang ibahagi ito dito. Ang Chibi ay ngumiti ng mapanukso sa lalaki matapos ubusin ang lahat ng demonic energy snacks. Dito na naubos ang pasensya ni Bongguo. Pumula ang kanyang mukha sa galit at hiningi sa Chibi na ibalik ang merienda. Nagsimula ang habulan sa pagitan ng dalawa habang nagtatakbuhan sila sa kagubatan. Habang ginagawa nila ito, ang espasyo sa paligid nila ay nagsimulang mabitak. At isang napakalaking demonic energy ang nagsimulang magtipon malapit sa kanila. Pagkatapos, isang makapangyarihang sinag ng liwanag ang bumaba mula sa langit, na nagdulot ng isang mapaminsalang pagsabog. Ang impact ay nagpalipad kay Bongguo at Chibi at nagpabagsak sa kanila sa lupa. Habang malapit nang mawala ang malay ni Bongguo mula sa pinsalang natamo niya, kinontak siya ni Kim Min-jung. Pagkatapos, doon, nakita ni Bongguo ang silhouette ng isang taong nakasuot ng balabal. Desperadong sinubukan ng ating bida na magtanong para sa impormasyon. Ngunit ang tanging bagay na naiparating ni Bongguo ay ang pagkabigla mula sa pagtawid sa dimensyon. Ang babaeng may pulang buhok ay tumingin kay Bongguo. Sinasabing matagal-tagal na rin simula nang huli silang magkita. Bago pa man makasagot si Bongguo, siya ay bumagsak. At ang kagubatan ay muling natahimik. Kinumpirma ni So-hyun na matagumpay siyang nakarating sa dimensyon ni Master Min-ol. Gayunpaman, ang pagod mula sa kanyang nakaraang laban at ang pagkabigla mula sa pagtawid sa dimensyon ay malubhang nakaapekto sa kanya, kaya't siya ay bumagsak sa kanyang likuran. Gayunpaman, bago pa man dumampi ang kanyang likod sa lupa, isang lalaking nakasuot ng uniforme ng militar ang nakahabol sa kanya sa tamang oras. Habang nakikita ng babaeng may pulang buhok ang lalaki, ang kanyang mga mata ay nagsimulang lumuluha at tinawag niya ang lalaki na kanyang master. Sa kasamaang palad, ang mga pinsalang dinanas niya ay sobra-sobra. Hindi man lang niya natapos ang kanyang pangungusap bago nawalan din ng malay. Si Min-jung ay naiwang nakatayo ng mag-isa sa madilim at malungkot na kagubatan habang ang kanyang mga kasamahan ay walang malay. Ang kanyang pag-aalala at kaba ay labis na naipon para lang makita ang tatlo na bagbog sarado. Ang pasensya ng ating bida ay umabot na sa limitasyon. Sumabog siya sa kanyang mga subordinate at tinawag silang mga hanggal. Una si Bongguo, pagkatapos ay si So-hyun. Pareho silang bagbog sarado, iniiwan ang ating bida na maglinis ng kanilang kalat. Habang nagsasalita ng may galit, inya-activate niya ang kanyang skill, ang Demonic Energy's Grasp. Isang masamang enerhiya ang sumibol mula sa ating bida at pumunta sa kanyang mga subordinate. Bumabalot sa kanila ng kapangyarihan ng kadiliman. Mukhang galit at malapit ng sumabog. Ang ating bida ay nanumpa na sisiguraduhin niyang mabuhay sila, upang personal niya silang bugbugin ng husto. Salamat sa pagsisikap ni Kim Min-jung. Si So-hyun ay nakabawi ng kanyang malay kahit sa maikling sandali lamang. Ang unang tanawin na sumalubong sa kanya ay ang mukha ng ating bida na nag-aapoy sa galit.
Sa kabila nito, ang babae ay nasa Cloud9 pa rin dahil nakita niya ang kanyang minamahal na master, si Menol. Ipinahayag niya ang kanyang kasiyahan na hindi lang ito panaginip. Sinubukan niyang sabihin na sobra niya talagang namiss ang ating bida. Ngunit, na-realize niya na ang kanyang master ay personal na buhat-buhat ang kanyang walang kwentang sarili. Tumalon ang babae mula sa kanya at nagpatira pa sinasabing ang kanyang tapat na sakop, si Kim Siwayan, ay bumabati sa kanyang master. Nag-apologize siya sa ating bida sa pagdulot sa kanya na gamitin ang kanyang mahalagang demonic energy sa kanyang mababang sarili. Pagkatapos ay nanumpa siya na babayaran niya ito ng kanyang buhay balang araw. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang pangungusap, pinutol siya ni Kim Min-jun at sumigaw na lagi siyang nagsasabi ng walang kaparirikan tulad ng babayaran niya ito ng kanyang buhay ngunit nauwi sa pagkakaligtas. Sinabihan niya ito na siguraduhin munang manatiling buhay bago gumawa ng ganoong mga pangako. Si Siwayan ay humingi ng tawad ng labis para sa kanyang pagkakamali. Pinakalma ng ating bida ang sarili at nagtatanong kung ano ang nangyari. Sinasabi niya na dapat iba si Siwayan kay Lee Banggo, na dapat siya ang utak at ipinagmamalaki ng kanilang cult. Ipinahayag niya ang kanyang pagkadismaya. Sinasabing malaki ang inaasahan niya kay Siwayan na binigyan pa niya ng effort ang pangalan nito. Hindi tulad ng ginawa niya kay Banggo. Gayunpaman, dumiretso si Min-jun sa punto at tinanong ito tungkol sa kanyang pakay. Sumagot si Siwayan na hindi tulad ni Banggo, iba ang dahilan niya kung bakit siya narito. Ito ay ikinagalit ng ating bida. Sinasabing wala ngang lehitimong dahilan si Banggo upang maging narito. Pagkatapos ay tinanong niya ang babae kung may nakita ba siya. Kinumpirma ni Siwayan ang haka-haka ng ating bida. Ang kanyang kanang mata ay nagsimulang umiilaw sa isang malaasol na liwanag. Lumabas, ang matang iyon ay kilala bilang the fickle demonic eye. Isang sobrang bihirang item na nakuha ng ating bida para kay Kim Siwayan dahil nawala niya ang kanyang mata sa labanan. Tungkol naman sa kakayahan ng artifact, ito ay kilala bilang the imperfect prophecy. Nagtataka, tinanong niya ang kanyang subordinate para sa kanyang prophecy. Naging seryoso si Siwayan at sinabing nakita niya ang pagbagsak ng mundo. Pagkatapos ay nakita natin ang mundo na sunog ng apoy habang ang ating bida ay nakatayong mag-isa.